What's up sa inyo mga kanoo? Today's video is ayan, maulan tsaka malamig dito sa lugar namin. Ewan ko sa inyo, para malamig din sa Nueva Ecija, malamig din eh. Galing tayo kila Sir Daryl Lapus, ayan, kay Idol. So ito na yung nangyari mga kalapatids. Pag uwi natin, wow! Ano ginawa mo rito, Pepong? Grabe ka naman. Uy! Sliding door ba? Ayan o, napaka-smoothen. Oh, ayan, yung gilid ng ng loft natin. Ayan, yung gusto natin, pangarap natin, nasunod. Grabe naman si Pepong, mga kalapatids. Di na natin puputulin tong video. Ayun o, napaka-smooth naman, pets. Shout out kay Pepong. Ito ginamit niya rito is mga kahoy na paleta. Ayan, paleta to. Ayan o. Hey! Baka Pepong yan. Tapos meron na tayong britiran. Galing naman talaga ni Pepong naman. Nakapabilib mo, Peps. Ayan o. Ang daming britiran. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 16 na butas na britiran ang ginawa ni Idol Peps. So lahat ng space is ginamit niya from dulo nito hanggang dulo doon. Ayan. So yung space na kailangan natin sa breeder nagawa ng paraan. Ayan o. So ang sukat nito, check natin. Ito yung sabi ko kay Peps na pwedeng hatiin. Pag hinati, magiging single perch, magiging box perch. So soon, kapag ginamit natin siya as flyer slope, so magagamit natin siya double purpose. Ang isang sukat ay 60 cm. Ayan, malawak na, almost 2 feet. Almost 2 feet. Tapos yung kanyang taas is lampas 1 feet. So 13.5 inches. Ayos. Tapos yung lawak niya dito, check din natin. Ayan, 13.5 inches din. So malawak na mga kalapatids. Kasi hindi naman na tayo dito maglalagay ng parang double na tawag doon, parang nilagayan ng yung patungan dito mga kalapatids ng pugad. Hindi na tayo maglalagay dyan. So dito na lang siya na part. Tapos ditong part is yung isang ibon. So sakto-sakto mga kalapatids. Ayan, ang ganda nangyari dito. So, pasensya na kayo, makalat lang. Pero kapag natapos yan, napaka-solid niyan. Ay, talaga naman si Pepong. Ay, ang ganda ng ginawa mo, Peps. Ayan, lalo to. Ayan wood look ang gagawin kasi natin dito sa loob. So itong part na to, yung may liso, ayan, makulimlim yung panahon kaya madilim. Ayan, madilim yung panahon ngayon kaya ganyan, makulimlim yung vlog natin. Ito, tatakpan natin yan ng plywood para maging wood look. Ayan, tapos yun, nakarangan pa yan ng liso. Tapos may ginawa pa siya dito mga kalapatids. Ito, papaharangan ko na rin ng liso kay Peps to yung baba. Ayan, kasi meron na tayong ventilation dito. Dito pa niya pinahanga ulit sa ginawa niyang louver. So gumamit siya rito ng 1x2 na tubular stig. Pagka nakaganyan yan, wala kang makikita sa labas halos. Ayan. So hangin lang pumapasok. Katulad yung shaded na white na yan. Yan yung parang shaded ng labas ng araw. So mangyayari dyan yung hangin pataas. Saka mo siya masisilip kapag gumanyan ka. Ayun. Quality gawa ni Peps. Talagang pwede na si Pepong mag-abroad. Mag-abroadin ko na kasi si Pepong. So meron pa rito hindi natapos. Itong isang side, tapos itong side wala pa. Ayan. So lalagyan pa yan ng ganyan din, ng tawag dyan, louver, para maging parehas. Tapos liso na rin to. Ayan. So ginamit nating liso rito is kulay blue para match sa loft natin. Yun, kulay blue. Tapos ang flooring na gagamitin natin is ito, yung 1x1 ang butas na plastic matting. Ayan. So meron na kami nilagay dito na yung makapal na matting. Hindi ko na papatanggal yan para doble yung tibay. So this one naman is ipapatong na lang natin siya. Ayan ang ganda para blue blue. Saka 1x1 lang yung butas. Mas komportable yung ibon. Ayan. Tapos yung pangarap kong grills natupad na rin. Kasi itong dating natin hallway, wala yung grills. Ngayon, nagkaroon ako ng idea, palalagyan ko na rin yan kay Pepong.
Yan. Tignan nyo naman yung grills na ginawa ni Sir Peps. Parang grills ng bahay. Ang ganda. Pag eto napinturahan, ay napakaganda na ito. Oh, ito yung ano natin, hallway dito. Oh, ayan, kaganda oh. Ito, pipinturahan natin ito ng white para malinis. Tapos blue, papartner natin. Oh, yung nakaraang video natin, ala pang grills to. Ngayon, meron na. Bilis gumawa ni Sir Peps. Kung malapit lang siya sa area nyo, one call away. Maasahan nyo talaga si Sir Pepong, mga kalapatids. Tapos dito, ayan, hinarangan niya na rin na to. Layo tayo konti. Ayan, hinarangan niya na yan kasi tatakpan na rin natin yan ng liso. So, itong part na to, mga kalapatids, lalagyan natin ng liso. So, ito naman yung harapan na part ng ating loft. Dito nyo makikita yung ginawang louver ni Sir Pep sa yun sa baba. O, di ba? Napakatalino ng ano ni Sir Pepong. Ayan o, louver, ginawa niya. Para may ventilation pa rin, tapos hindi rekta yung hangin or ulan sa loob ng loft. O, di ba? Napakatalino talaga. Tinturahan natin ng white yon. Ang ganda nun sa labas, white and blue ang combination. To, lilisuan din natin to kasi ang bala ko dito is gawing medicine cabinet. Para hindi na tayo kailangan bumaba, meron na rin tayong stock dito sa taas. So, lalagyan natin dito ng mga estante. Palalagyan ko Sir Pep, estante. Tapos sa baba is lagayan ng patuwa dito na side. Ayan. Ang ganda. So, yung pagod ko galing Manila, galing sa mga pinuntahan natin, napawi na naman, syempre. Pag nakikita mo yung loft natin na maayos, maganda na. Ito yung breeder cage na ginamit. Ayan, mating. Pero papatungan ko na lang to siguro ng ano, yung chicken wire na coated. Yung parang ginamit natin sa breeder cage natin sa baba. Yun, papatong natin. Uno rin kasi butas dun eh. Saka yun hindi nangangalawang kasi coated nga yun. Tapos yung poop tray, papagawa na lang tayo ng poop tray. Tapos yung pinto, pinag-iisipan ko pa kung magpapagawa na lang din ako ng style wood look, yung parang pang widow wood style. Or weldingan na lang ni Pepong ng bakal na para maging tawag doon, magiging dalawang perch kapag tapos na natin mag-breed. Ayun. Tapos lalagyan natin ng kisame. Siyempre, always fan ako ng kisame. Lagyan natin ng paggagawa ko kay Sir Peps ng kisame para kapag tanghaling tapat at summer na, so malamig lang, hindi ganong kainit. Katulad dun sa loob ng flower stop natin dito, malamig yun kasi nga, nilagyan natin ng kisame. Bababa ako, tingnan natin sa baba yung itsura ng loft. Ang ganda nito. Dito ko na-amaze sa grills. Tayo sa harapan dito. Maputik nga lang kasi nga maulan today. Pero usual na weather yan dito sa Aurora. So ayan na po yung natin, itsura ng loft. Pag dito sa baba, ayan, ito yung louver niya. Ang ganda ng louver oh. Ganda pala ng ganyan. So sa taas to, lalagyan din natin. Tapos ito liso to. Yung gilid may liso na eh. Kulay blue. Ayun, may liso na. O yan, tatakpan din yun. Yung butas na yun, yung may mating. Tatakpan na lang yan. Tapos yun, yung dilaw na yun na nakikita nyo, pipinturahan na natin yan ng blue or papapalitan na natin ng liso din kay Sir Pepong, mga kalapatids. Tapos dito tayo sa gilid na side. So wala muna tayong kalapate. Ano muna tayo? Day 3 ng ating loft construction dito sa ating loft extension. Ayan oh. Oh, di ba ang ganda rito sa side dito? Naging kwadrado na yung loft natin. Mas lalong lumaki na tingnan uli. Ayan oh. Mas may mga halaman kang bugimbilya sa harap. Ang ganda naman. Para ka talaga nasa probinsya. Ayun. Yan na po ang kabuuan ng loft natin. Ano yan? By area. Breederan, flyer slope, at stock loft. Ayan. Ganda. Amaze ako dun. So may itong bagong loft natin na to. Ang ganda ng kanilabasan na itsura. Kapag may pintura na yan, mga kalapatids, talagang maganda na yan. So balik na tayo. Yan na naman yung ulan. Tumatagiti na naman. Magiging cancel yung training natin para bukas. Gawa ng ito. May low pressure area, mga kalapatids. Lakas ng ulan, no? Parang mabagyo na naman. Ayan. Buti na lang talaga, nabubungan na natin to. Safe na yung paggawa dito sa loob, kahit umulan, hindi na tayo mag-ground. Ayan. Lalo syempre, Sir Pepong na magwe-welding. Ayan. Punta na kanalabasan, mga kalapatids. Sulit na sulit talaga. Ay, Sir Pepong, medyo na talaga siya. Biyasang-biyasa na sa paggawa. Ayan, dito na tapos yung video natin.
Hindi na tayo maririnig, kakarinigan dito kasi malasa talaga yung ulan. Next video natin, update naman tayo sa mga ibon. Hopefully, makapag-harvest na tayo ng mga pang-alegre one loaf race natin. At the same time, matapos na ito. Para dito na muna natin pansamantala ilalagay yung mga ibon na ma-harvest natin this breeding season. Kaya maraming salamat po sa manunood, sa walang sawa, sa magtiwala. Lakas sa akin!